Welcome mga Sizzle! It's your Sizzle Cell! So today, mayroon akong i-share sa inyong dalawang Arab fragrance na talaga namang ka-vibe at saka get na get nila yung heart ko. So, itong mga fragrance na to is on the sweeter side ng fragrances. Kasi ako ay isang gourmand girly. Aminado ako na mahilig ako sa vanilla, sa caramel, sa mga sweet scents na para bang warm hug na ang cozy, ang comfy sa feeling, gano'n. Yun yung mga type of scents na talaga nung nakakapagpagano ng ulo ko. Nahilig kasi ako sa fragrances dahil sa influence ng family ko, ng mama ko, ng kuya ko, ng papa ko. Dahil mahilig sila sa mga pabango. Yung tipong kahit hindi kami mayaman, ayun, mayroon kaming mini collection, ganun. Tapos kahit yung mga affordable options, meron kami, bumibili talaga kami. Kasi gusto namin mabango kami. So, ayun. Mula doon, ako din, na-influensyahan na nila. Tapos, yun nga, nagkaroon ako ng feeling or nagkaroon ako ng parang inclination doon sa mga sweet na mga perfume na katulad na itong mga isi-share ko sa inyo. Meron din ako dito na hidden gem talaga na natagpuan lang ng mama ko recently na talaga namang love at first sniff. Kumbaga, yung top 1 ko na dethrone niya naging top 3 na lang or naging top 2 na lang dahil doon sa Arab fragrance na yun. Inspired siya sa isang famous perfume. Pero next time na natin yung pag-usapan. Pag nandiyan ka pa ulit sa next video ko. So, ngayon, tutok na tayo dito sa dalawang fragrance na gusto kong i-share sa'yo. So, ang first perfume na gusto kong i-share sa inyo is Lattafa Yara Pink. So, ito yung pinaka-original na Lattafa Yara. Kumbaga, kasi di ba madami na siyang variants. Meron na nung white, yung muay, yung yellow na tuss, yung dark pink, which is yung candy, and yung pinaka-recent na Yara Elixir, yung parang rose gold naman yung kanyang aesthetic. So, ito, Yara Pink siya. It's truly pink. Pastel pink siya and silver. Last year pa lang, sikat na to sa TikTok. Nag-trending to dahil sa mga videos na pinapakita siya, fini-feature siya dahil sa amoy talaga niya. So, ayan yung kanyang bottle. Kitang-kita mo yung gusto niyang vibe na ipakita or i-exude sa bottle pa lang. Para siyang sweet girl, soft girl, gano'n, mahinhin at its finest. Bigay niya talaga yung vibe ng Arab fragrance, yung social. Pero hindi ganun ka mahal, ganun. Kumbaga, hindi kasing mahal nung mga, 'di ba, nung mga high-end na mga perfume. Yung performance is super amazing. Kumbaga, yung itatagal ng high-end brand na perfume na 4 hours, yung Arab fragrance kaya niya magtagal ng hanggang 12 hours, hanggang 16 hours. Minsan nga hanggang kinabukasan nasa sayo pa yung scent, 'di ba? Yung ganun. So, eto kasi ito naman, parang nandun siya sa softer, sweeter side of things talaga. Which is, parang ako kasi, ang una kong impression sa kanya nung naamoy ko, fruity. Fruity siya sa unang spray, sa opening. Parang may kaunting citrus. Pero parang habang tumatagal, hindi siya nag-deep ng parang yung sobrang tapang. Yung pagtagal niya, yung pag-dry down niya, yun yung parang aantayin mo kasi yun yung pleasant surprise sa kanya. Na parang siyang nagiging yung covering ng marshmallow na powder. Ganun yung parang maaamoy mo talaga sa kanya. Gamit ko to kanina actually. Tapos sabi ng mama ko sa akin, may kaunti siyang hint ng coconut after parang ilang minutes of spray. Yun yung parang nung una hindi ko pa siya na-acknowledge kasi hindi talaga ako mahilig sa coconut scents. Pero yung coconut naman na naibibigay niya, parang super mild. Tapos nag-fade din siya as it dries down pa sa skin. Kasi pag nag-dry down siya sa skin mo, mag-aamoy siyang marshmallow na parang strawberry cream, tapos parang may marshmallow, gano'n. Yun talaga yung aabangan mo sa kanya. Yun yung pinaka-favorite part ko dito. Bale, ito talaga yung top 1 fragrance ko last time na Arab. Tapos yun nga, dumating nga yung isang pumalit sa kanya. Pero nasa top 2 ko pa rin siya, top 3, gano'n. Pero hindi naman naglalaho yung pagmamahal ko sa kanya, gano'n. Tinitipid ko nga kasi ayoko pang maubos dahil wala pa akong pambili ng Yara Elixir. Dahil yun, wala pa yun dito sa Pinas or kung meron man, ang price range niya ay medyo mataas. Steep talaga yung prices. Chords nito ay sweet, vanilla, powdery, tropical, fruity, musky, floral, and citrus. So, ayun nga, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, mararamdaman nyo talaga yung sweetness and softness nung pabango kapag na-spray nyo na. Top notes niya ay orchid, heliotrope, and tangerine. Tapos middle notes of red berries, which is yung gourmand accord niya. Tapos tropical fruits. Tapos yung base notes niya ay vanilla musk and sandalwood. So yung musk niya at saka yung sandalwood niya, yung sa kanya, nagbibigay sa kanya ng mellowness na meron siya. Kumbaga, yung sandalwood yung nagiging powdery effect niya na parang, yun nga, yung parang covering ng marshmallow na powder. Parang ganun yung feeling niya pag nilagay mo siya sa balat nang tumagal na. Tapos pag inamoy mo talaga siya, iba yung unang spray doon sa pag nag-dry down na. Yun talaga yung aabangan mo, yung dry down. Kasi yun yung pleasant surprise. Super ma-vanilla siya kasi ako talaga mahilig ako sa vanilla scents.
Yung vanilla niya talaga rin is outstanding. Tapos, hindi siya ganun ka-sharp. Mellow, smooth, lahat nung vanilla niya. Ganun talaga yung naibibigay niya sa'yo. Tapos, ang ano pa nga dito dati is, hindi siya nagustuhan kasi parang medyo childlike daw yung vanilla, childlike daw yung pagka-marshmallow niya, ganun. Pero for me, as a 22-year-old girly naman, parang I think fit pa din naman siya sa akin kasi nami-mirror niya yung personality ko, yung mga vibes na gusto ko, ganun. So, ang dami kong paliwanag kay Yara. Kasi patay na patay talaga ako dito, lalo nung kabibili lang namin at nakatago lang siya dyan dati. Ngayon gagamitin ko na siya. Pero uutay-utayin natin, pipira-pirasuhin natin para hindi agad maubos. So, ayun, tapos na tayo sa isa, sizzle. Next naman is ito. So, ito, recent lang din to napunta sa akin. Bigay to ng tita ko. So, ito ay Amirat Al Arab. So, ayan, kita mo naman dun sa bottle. Shala-shala siya, ayan o. May pa-velvet texture siya dyan, tapos gold accents, tapos may black dito. Tapos, ang nakalagay dito is, ayan, Princess of Arabia. Etong Amirat Al Arab, meron na itong, marami rin itong variants. Merong pang men, merong pang women. So, alam ko, yung pang women, dalawa siya, bale. Etong red and yung light pink, which is yung Privé Rose. Etong, red, yung mas nagustuhan ko din, kasi hindi nga ako mahilig masyado sa rose, kasi parang, feeling ko yung rose, medyo sumasakit yung ulo ko sa kanya. Hindi ako mahilig masyado sa mga rose na perfume kasi parang matured yung ng rose sa perfume, yung effect ng rose sa perfume. Gusto ko yung mga gourmand, sexy, yung fruity florals na sakto lang, ganon. So, eto yon yung fruity florals na sakto lang. Tapos may hint of sweetness din siya sa end. Kumbaga, eto kasi, pag in-spray mo siya, ang una mong maaamoy sa kanya is citrus. Medyo may kaunti siyang asim, pero hindi siya asim na yung kasing asim ng kilikili mo. Char. Hindi, yung kumbaga yung pagka-citrus niya is, yun nga, smooth lang din. Tapos, mag-fade siya into a much more floral scent na parang ang social-social, ang elegante. Parang career-oriented woman na parang girl boss, gano'n. Tapos, yun nga, yung idea dito no Princess of Arabia. Parang, parang royalty yung dating. Parang mafe-feel mo na ang elegante mo. Main accords nito is citrus, white floral, musky, woody, fresh, spicy, powdery green, and floral. So, ayun nga, mainly fruity floral siya, pero hindi naman siya yung floral na intoxicating masyado. Ito yung tamang type of intoxicating. Kumbaga yung pag naamoy ka ng crush mo, ang bango-bango niya naman, yung gano'n. Parang, sino kayang pinagpapabanguhan nito? Sino kayang pinagpapagandahan nito? Yung gano'n. Yung mga ganong datingan. Ganun yung naibibigay niyang, yung vibe. Tapos, ang kanyang fragrance notes ay, ayun, yung top notes niya is mainly citruses and bergamot. Tapos, ang middle notes ay white musk and aloe vera. Ang base notes ay jasmine, musk, woody notes, at saka oud. Tapos, yung oud is an ingredient na nakapagpatamis pa din sa kanya, I believe. Kasi, meron din ako dito ng oud pa na perfume. Na parang alam ko na talaga rin yung distinct na smell ng oud. Kasi parang ang tamis niya. Hindi siya katulad ng ibang mga woody scents na parang medyo nakakahilo, gano'n. Parang yung oud is a smooth type of wood na scent na dinadagdag ng mga Arab perfume sa kanilang mga mix para mas mapasweet at saka mayroong distinct smell yung mga perfume nila na talaga nakakabighani, nakakamatay. Pag naubos to, bibili pa rin ako kahit hindi ko masyadong feel yung velvet niya kasi yung velvet niya kasi pwede mag-accumulate ng dust. Pero hindi naman yun yung binili natin dito eh. Kumbaga additional na lang tong syalang packaging. Kumbaga yung yung juice niya sa loob, yun talaga yung bibilhin mo pa ulit-ulit. Kasi sobrang bango, sobrang alam mo yun, pag naamoy mo kasi yung ibang white floral, masasabi mong matured. Ito yung white floral na type na kahit teenager, parang versatile, gano'n. Kahit teenager, kahit 20s, kahit 30s, kahit 40s, magugustuhan nila yung type of fragrance na to. So, ayun, ito nga yung dalawang fragrances na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Next time, may i-share pa ako sa inyong mga iba pang Arab fragrances or yung mga affordable options na binibili namin ng family ko o ng mama ko na talaga naman ding magandang copy ng mga inspired scents nila. Tapos, maganda din yung projection and sillage ng mga affordable options na yon at saka ng mga Arab perfume talaga. Next time mga sizzle, pag-usapan naman natin yung iba nating perfumes. Kukuha tayo dito sa loob. Tapos, tignan natin kung magugustuhan nyo din, if ever. So, ayun lang naman mga sizzle. Goodbye na from your sizzle set.